Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Kami po ay tunay, taos puso nagpupuri at nagpasalamat sa kalayaan namin. Ikaw po ay aming paglingkod at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po o Diyos sa mabuhay na patuon na aming napapakinggan. Patuloy po nagdadagdag ng aming paniwala at pampantaya sa kamanghamahang ginagawa sa bawat pampantaya, higit sa lahat sa matamis na presensya na patuloy po lagi namin naandaman sa aming pambahan tanda nakakaabot sa trumbiyay ang aming ginagawa at minsan pa kami po ay yung samahan pagpalaim sa pag-aaral ng basata na pagkain po namin kalwang nagugutom. Pagpalain po kami lahat sa panalangin namin gagalang mabang lista. Buksan po sa pagkaunawa at sa akin wala akong magagawa. Subalit ako po yung gamitin maging dalang pagpalang espiritual para ang iyong basata ay aming manawaan at magawa namin para kami po ay tumanggap ng pagpala at pangako mong buhay na walang hanggan at aming sasaway ang demonyo ng alilangan ng pagkaunawa sa pangalan mo po aming pinakamamahal pa Jesus. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Puri po ang ating pinakamamahal pa Jesus. Tayo po makabalik po, may mahal sa ating mga inupuan at ang pinakamataas pagpuri, pagluhati, pagdakila, pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon at double honor, respect sa ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida, sa mga children, sa buong sambayan na ating gagawin mga pastor, mga anak, manugang apo, at sa ganitong aral, di po natin malimutan, itinuro po ng ating beloved Astan Pastor Linas Almeida, kaya naman dito, nahubog ating paniwala at pampantaya, at maganda na ding umaga po sa inyo lahat, na aking mga kapatid, dati at baguhan, magandang pinagpalang umaga po. Lahat po magsabing praise the Lord. May mahal, ating unawain po ang salita ng mahal na Diyos, dahil ito po nagpapala sa atin, kaya nawa ating maunawaan sapagkat dito natin po patuloy masusunod ang utos ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat may mahal. Ang salita ng Diyos ang nagpapala po sa atin, nagtuturo para ating po magawa ang mabuti sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya nga pag tayo po ang nagkulang ng pagtuturo, ito'y pwedeng magbunga ng katigasan ng ulo. Kaya kailangan po tayo lahat ay huwag magkukulang para tayo po ay makasunod. Dito po may mahal sa aklat muna ng Kawikaan, 22:6 at inyo na pong basahin ang Isaiah 38:19. Dito po tayo sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 22, talatang 6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Amen. Sige, pakibasa mo nga yung Isaiah kung makukuha para mas maunawaan po natin. Dito po tayo 38 po. sa aklat po ng Isaiah, Kapitulo 38, talatang 19. Ang buhay, siya'y pupuri sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Ang ama sa mga anak ay magpapatalastas ng iyong katotohanan. Amen. Dito po, may mahal, ay malinaw. Tayo po lahat na tinawag ng pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po, yung mga may asawa na o may anak. Malinaw po ang salita ng Panginoon, ang ama ay magpatalastas ng katotohanan sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, pag tayo po ay nagpabaya o nagkulang, tayo pong mga magulang, magbubunga po ito sa ating mga anak ng pagsuway o katigasan ng ulo o malihis o mawala sa kalooban ng mahal na Diyos. Kaya bilang tayo po ay binuksan ang puso at pagkaunawa, tayo po ang magtuturo bago pa ang iba. Dahil tayo may pamilya o may anak. Kaya ang sabi po, ang amay magpatalastas ng katotohanan sa kanyang mga anak. Sabi ng Kawikaan, turuan mo ang bata sa daan dapat niya lakaran upang kung siya'y tumanda, huwag niyang hiwalayan.
Kaya dito po ay malinaw na pag tayo po ay nagkulang ng pagtuturo o pag-aakay, ito po ay magbubunga ng paglayo ng ating mga mahal sa buhay o mahal na anak sa presensya ng Diyos o mawala sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kung sabihin natin ay matigas ang ulo, ay sabi nga ng iba, ay wala naman brad talaga malambot. Dahil nga po, minsan mayroong pagkukulang. Pag tayo ang nagkulang ng pagpapaunawa o pagtuturo, ay talagang hindi maunawaan o magagawa ng ating mga mahal na anak ang kalooban ng Diyos. Dahil habang tayo po ay narito, may mahal, ang kaaway natin, 24 hours nagbabantay, gagawa ng paraan para tayo mawala sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya nga, ang tungkulin natin, ang huwag natin pababayaan. Tuturuan po natin ang ating mga anak. Kaya kung tayo may anak, na maliliit pa man o malaki, ay huwag mo ikatuwiran. Nako, ang hirap naman, 3 aking anak. Hindi ako makakonsentrate. Malilikot, hingi ng hingi. Ay tungkulin pa rin natin, may mahal. Ay ipinagkaloob ang biyaya o pagpala ang 3 o 4 o 5. Abay, di pasanin natin yung ating cross. Tungkulin po natin yun eh. Pero ang sabi po, tuturuan natin. Kaya hindi po pwede na pabayaan mo na lamang palagi na sa iyong tahanan. Paano magkakaroon ng takot sa mga paano po makakasunod sa kalooban ng Diyos kung hindi natin aakain o dadalhin? Kaya ang sabi, turuan ang bata sa dapat niyang lakaran. Ay di ba pag ating maisama, matututong magpuri, matututong manalangin, matututong magkaroon ng takot sa mahal na Diyos, matututong sumunod o umibig sa pinakamamahal na Panginoon ng buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa. Kaya tungkol nating paalalahanan, ipaunawa, para ang bawat sa atin ay patuloy pong makakapaglingkod sa mahal na Panginoon ng may katapatan at katotohanan. Pero pag pinabayaan po natin ang ating mga anak, na iwan natin sa ating tahanan, ihabilin na lang, hindi natin matuturo at maaakay para makasunod sa kalooban ng Diyos. Lalo na po, may mahal sa ating kapahanan, ang hirap ngayong magturo. Dahil talagang may kanya-kanyang pananaw at kanya-kanyang gustong gawin. Lalo na po, yung lulong sa gadget o sa cellphone. Ay, ang hirap may mahal. Kaya ang dami ngayong mga magulang at talagang halos umiyak. Minsan yung iba sa sa kanilang mga anak, lalo na yung mga makasalibutang wala sa mahal na Panginoon. Pero tayo po'y pinagpala dahil tayo tinawag ng pinakamamahal na Panginoon, ating naunawaan sa ating mga Panginoon, ating naipamuhay, pero ating ituturo po sa ating mga mahal na anak. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Dahil pag hindi po natin ito ginampanan, ay baka ikaw nga magsisi sa huli. Dahil sabi mo, kung ito'y inakay ko, kung ito'y isinama ko, ay sana hindi naging ganito ang aking mahal na anak. Kaya, kailangan po nating isama ang ating mga mahal na anak. Paalalahanan, lalo na po sa huling panahong ito, tayo po ay babalikan na ng pinakamamahal na Panginoon. Ay dapat tayo po na tinawag, pinili lahat ng mahal na Panginoon, tayo lahat nawa ay sasalubong sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Turuan, paalahanan, at dagdagan po ang pananalangin. Dahil pag pagalitan natin, lalo hindi maunawaan, dagdagan ang panalangin, ipaunawa na mabuti para po maunawaan niya ang banal na kalooban ng Diyos. Dahil pag hindi po natin ito ginawa, ay tayo po ang magsisisi sa huli. At pwede mong ipanghina, ipanupaypay. Bakit? Sabi mo,
nasa mahal na Panginoon ako. Naglilingkod ako sa tunay na gawain ng Jesus Mercosay. Totoo ang aming gagamang evangelista, Willis Rad Almeida. Bakit ganitong aking mga anak? Nasa atin po, baka ang pagkukulang. Kaya ang salita ng Diyos ay nagpapaalala. Ang ama ay magpatasas ng katotohanan sa kanyang mga anak, turuan ang bata sa daan na dapat niyang lakaran para huwag hiwalayan. Kaya pag hindi natin inakay at tinuruan, ay paano pa makasunod? Kaya mapapalad po tayo. Ang inyong mga mahal na anak, bata pa lamang, natutong magpuri, natutong sumamba, natutong magtaas ng kamay, magpagamit bilang children's choir, dahil ito po ang kalooban ng mahal na Diyos. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya nga yung iba, tuwang-tuwa, pag ang kanyang mga anak, kahit maliit ay nagagamit, dahil nagiging kagalakan nila na mayroon silang anak nagagamit na sa tunay na banal na gawain. Lahat po magsabing praise the Lord. Dito po ay malinaw. Ang sabi po sa sunod na talata, kawikaan po tayo. 1:8 at ating sundan ng Deuteronomy 6:7. Pakibasa na ang dalawang ito na talata. Dito po tayo sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 1, talatang 8. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Amen. Dito po tayo sa Aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 6, talatang 7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Amen. Malinaw, minamahal, ang salita ng mahal na Diyos. Tuturuan natin ang ating mga anak. Ang sabi nga, pag ikay lumalakad, pag ikay nasa daan, nasa iyong tahanan, para po patuloy matuto na magkaroon ng takot sa pinakamamahal na Panginoon at huwag mahiwalay sa presensya ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi po ng kawikaan, minamahal, malinaw, ang sabi po, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, ni huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Lahat po magsabing praise the Lord. Diba, tungkulin po natin lahat ito? Dahil ang sabi nga, walang magulang na magtuturo sa kanyang anak ng ikapapahamak. Kaya lamang napapahamak, minsan mayroong mga anak ang talagang matigas ang ulo, ayaw makinig o ayaw sumunod. Subalit bilang tayo po, lahat ay may magulang at tayo naging anak, tungkulin po natin lahat, may mahal, dinggin o tuparin ang sinasabi ng ating magulang para tayo po'y maging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Ngayon, bilang tayo po ay mga pinagpala ng mga anak ng Diyos na buhay, tayo lahat ay maging ilaw. Tayo maging pagpapala lahat. Para tayo po ay maging daan para sa ikaligtas ng iba. Dahil kung ating matandaan, meron dito ako nakinig dating patotoo, siya ay parang naiinggit o nahihilik. Dahil bakit daw yung mga born again dito, ang mga bata hindi nagmumura. Ay itong kanya mga anak ay nagmumura at palaging sagot-sagutin siya. Pero nung na-save, nawala nga yung pagmumura ng kanyang mahal na anak. Dahil pag tayo po ay nasa pinakamamahal, nasa tunay na magawain, lalo sa ating mga gawang-gagawan, ang kinalagyan na ang sabi nga, sa ating bagagawan sa Jesus Miracle Crusade, totoong buhay ang pinakamamahal at may totoo tayong propeta ng mahal na pinakamamahal na Panginoon.
tunay na tao ng Diyos na inilagay. Kaya sa bawat pangaral at pagtuturo, pag tayo sumunod, tayo lahat po ang pagpapalaim ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya malinaw, minamahal, dinggin natin, huwag hamakin. Kaya nga ako, minsan, mayroong ganyan, hinahamak o binabaliwala ang paalala o turo na magulang. Dapat po tayong lahat ay matutong sumunod. Dahil ito po ay para sa ating kabutihan. Aklat po tayo, minamahal, ng Epeso, Exodo at Kolosas para ating maunawaan. Dito po tayo sa 6:2, Exodo 20:12 at 3:20 ng Kolosas. Dito po tayo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 6, talatang 2. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos. Dito po tayo sa aklat ng Exodo, Kapitulo 19, talatang 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Dito po tayo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, talatang 20. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord. Malinaw mga kapatid, ang paggalang hindi po napapatunayan sa pamagitan ng upo. Mapapatunayan po ito sa pagsunod. At ano po ang makukuha natin? Pag tayo ay masunurin sa sasabing ating magulang, lalo po pa sa ating kabutihan, utos na may pangako, ahaba ang ating buhay. Amen po ba mga mahal? Kaya nga, kung ating mapansin, yung mga ayaw sumunod sa magulang, umasuwayin, lalo na sa mga makasanlibutan, di ba? Napapahamak, umiikli ang buhay. Sa atin mambuhay, Kristiyano, o tayong matiag pinima Panginoon, ano ang natin sa atin? Napapalo tayo. Dahil hindi nalulugod ang mahal na Panginoon. Pero kung ating balikan ang Epeso 6:1, ang sabi po mga kapatid, mga anak, magsitalima kayo sa magulang sa Panginoon sapagkat ito yung matuwid. Lahat ng itinuro at ipinangaral para sa ating ikatututo, ikabubuti at mapapabuti. Kaya nga, bilang tayo po ay pinagpalang nasa tunay na gawain, tayong lahat may mahal, ay mayroong dapat isagawa. Pero sa lahat ng mga wala pang asawa, sabi ng Kolosas, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sapagkat ito ay totoong nakakalugod sa Panginoon. Ibig sabihin, pag tayo sumuway, hindi malulugod ang mahal na Panginoon. Pero pag tayo sumunod, lalo at pa sa ating kabutihan ang sinasabi ng ating magulang, malulugod ang Panginoon. Anong sabi? Hahaba ang ating buhay. Amen? Kaya nga, ang salita ng pinakamamapansus ay nagpapala sa atin. Bilang tayo po'y matinawag, pinili at tayo may tungkulin, gawin po natin ito habang tayo'y naghihintay sa pagbalik ng mga Panginoon. Dahil pag ginawa natin ito, maging ilaw tayo po sa mga makasanlibutan, sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay, at pwedeng maging daan para sila ay maakay natin sa paanan ng mahal na Panginoon. Kaya nga, minsan tayo po ay nadiyan sa para na problema sa ating anak, ay di ating pong dagdagan ang panalangin. Kausapin kung kinakailangan. Para po sila po ay manatili at makasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ito po ang ating tungkulin. Dahil hindi lahat ng anak ay sabi nga mababait. Mayroong mga anak na tagang masuwayin. Pero tayo po ay nasa tunay na bagawain, kaya walang mahirap, walang imposible sa mga Panginoon dahil sa pangunang panalangin ating gagawin mga pastor, lahat ng pusong matigas,
pwedeng palambutin ng pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, mga mahal, tayo pupunta po dito sa sunod na talata. Dapat natin itong maunawaan para tayo lalo pong pagpapalain ng mahal na Panginoon. Dito po tayo sa aklat ng unang Timoteo 5:17, awit 105:15, unang Tesalonica 5:12 at 13. Dito po tayo sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 5, talatang 17. Ang mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Awit, tapos Tesalonica. Dito sa awit, Kapitulo 105, talatang 15, na sinasabi, huwag ninyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis at huwag ninyong gawan ng masama ang propeta ko. Amen. Aklat po ng unang Tesalonica 5:12 hanggang 13. Dito po tayo sa unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 12 at 13. 12. Datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig. Dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Lahat po ng gising magsabing praise the Lord. Ito po ang sunod na dapat nating i-apply sa ating buhay at makita po sa atin hanggang sa tayo kunin ang pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po ay susunod sa ating magulang habang ating buhay, malulugod ang Panginoon. Sa ating kalagayan ngayon, bakit po ating palaging babanggit double honor respect sa ating bilang evangelist Will Estrada Almeida? Dahil ito po'y nasa mga aklat. Kaya nga minsan, pag nagtanong yung iba, bakit gano'n naman yung paggalang sa inyong pastor? Ang sabi ng iba, ay dahil karapat-dapat igalang. Dahil kung sa pag-ayuno, napakadaming pag-ayuno. Halos hindi kumakain, halos hindi tumutulog. Kaya karapat-dapat double na paggalang. Dahil sila ang ginamit ng pinakamamahal para sa ating kaligtasan. Kaya nga nagbago ang ating buhay, gumay ating karamdaman dahil sa kanilang pag-aayuno. Kaya kumisan, halimbawa, sabi ng ibang philosopher, ay bakit gano'n inyong pagbati at pagbanggit? Ay paano karapat dapat? Ay meron naman. Sabi nga nung iba, ay pastor nga, tapos ng Bible School. Ay hindi naman karapat dapat igalang. Dahil sa salita, sa gawa, ay hindi karapat dapat igalang at hindi makita ang pagiging ibig sabihin mangaral. Pero tayo po'y pinagpala. Dahil ang ating mga pastor, talagang karapat-dapat igalang na ginamit ng pinakamamahal na Panginoon at hindi napapantayan at hindi kayang pantayan ng sino man. Dahil yung pag-ayunong napakadaming 40 days, 86 days at saka parang 90 days, mga kapatid, ayun ang iba, hindi maka 10 days. Pero dito, nagawa ng ating gagalang mahal na ebangelista sa panahon ako'y napapunta ng 84 sa Dako ng Balches. Yung ipinakita ang picture sa akin ay talagang grabe kapayat ng ating gagalang mga ebangelista dahil sa pag-ayuno. Pero anong naging bunga? Naligtas ang marami at pati tayo dahil pinakinggan ng pinakamamahal Panginoon ang panalangin walang kain. Amen? Kaya karapat-dapat po igalang ang ating ginagaang pastor, ating beloved as ng pastor, ang buong pamilya nila. Dahil sila po'y ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anong sabi ng binasa natin sa awit, huwag nating galawin o pagsalitaan ng anuman. Dahil ang mahal na Diyos
ay hindi malulugot. Malinaw po mga kapatid, ang sabi ng awit, huwag niyong gagalawan ang pinahiran ko ng langis. Ibig sabihin, ginamit ng mga pan sa ating kaligtasan. Ibig sabihin, huwag tayong magsasalita ng hindi maganda. Kaya kung tayo may pagrespeto, palagi natin itaas dakilang pangalan ng mga Panginoon na sila pong buong sambayan ginamit ng pinakamamahal pa Jesus. Kaya naman tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Nagbago ang ating buhay, gumang ating karamdaman dahil sa kanilang pananalangin. Kaya nga, bilang mayroong mga katuang mga kapatid, ang sabi yung kilalanin, pwede sa gawa, pwede. Ibig sabihin, dapat kilala mo yung nagpapagaling katuang ating mga pastor, para po, ibig sabihin, kung inyong maunawaan, pakamahalin. Kaya ibig sabihin, atin ding igagalang yung mga naunang manampalataya. Emi po ba may amahan? Dahil kung ang isang pamilya may 5 anak, di ba, may kuya at may ate diyan, iginagalang bilang nakakatanda. Kahit minsan ay parang hindi nagustuhan ng mas nakabata ang gagawa, pero hindi sagutin o hindi magsalita masama dahil mas matanda sa kanya. Sa buhay natin espiritual, dapat ganun din. Igal natin ang mas mature sa atin o nauna sa atin. Bakit po? Dahil sila po ay naging katuang na ng ating ginagang mga banglista, manalangin, magpuri, kaya tayo po ay naligtas. Lahat magsabing praise the Lord. Para inyo pong maunawaan sa sunod na talatang aking babasahin bago tayo umawit, bigyan ko po muna kang example. Ilan po nakakakalala doon. Nabanggit ko na ito noong isang araw. Si Father Sanek Kiambaw po mga kapatid, kung tingnan nung ibang nakapag-press o yung nakakapagpuri na nation leader. Kung tingnan, parang sabi, abang-aba. Tagawalis, tagawas ang plato, taga-igib. Balong pa dati, ang iniigipan doon at nakaigib ako doon. Ang tagal, kasama punta sa paglalaba. Kung titingnan sabi, ay, ito na may walang halaga. Pero ating pong tandaan, sabi nga ng ating bilahal mamader sa meeting, ay huwag niyong hahamak-hamakin yan. At sabihin ninyo, mas magaling kayo, mas maganda ang nagagawa ninyo. Kaysa kanya, aba, ay huwag. Dahil siya'y katuang na ng ating mga pastor sa pananay pagpupuri, kaya kayong mga nahuli, karamay siya, kaya kayo'y naligtas. Dahil po, sa panahon noon, nako, minyal ko minyal, pasteng kung pasteng. Ay kasama yung si Bansani, nakita ko, ako, ano, pangilang araw ka na? 3, 5, ay pasteng ay kailangan daw ay 10 days. Pero nag-aayuno. Kaya ang sabi ng ating bilabi as ng pastor nila sa amin, huwag niyong hamak-hamakan yan. Dahil ay katuang nanalangin para kayo ay maligtas. Ibig sabihin mga kapatid, kung sino yung nakakatanda sa spiritual, dapat matuto dahil tayo yung o magrespeto. Dahil sila po ay ginamit ng mahal na Panginoon. Kaya ito po yung aking ipinaunawa sa inyo dahil sa ating buhay, dapat ito ating magawa para tayo kalugdan ng mahal na Panginoon. Dahil pag hindi natin ginawa ito, ay ating isipin. Tingnan mo nga, pag 5 magkakapatid, kahit po yung panganay ay parang hindi nagustuhan ang ginagawa ng mas bunso, hindi nila masagot-sagot o hindi dahil mas panganay. Ay di masigit po sa espiritual. Dapat natin matutuhang igalang o respeto kahit minsan parang hindi nyo gusto ang nakikita ninyo, hindi gusto niyo yung nasa salita, ay kailangan pa may pagrespeto. At ang mahal na Diyos ang bahala. Pero kung kinakailangan nang sabihin at masasabi ng maayos, ay pwede rin. Pero sabi nga nung iba,
ay mas panganay yan, ay mahirap. Bagi akong bunso ang magsasabi diyan, ay panganay yan, ay baka ako hindi pakinggan, sabi, bunso ko lang. Para ating maunawaan po yung pagrespeto, ito pong talatang ito ang magbubukas sa atin. Pakibasa unang Samuel. Unang Samuel po tayo, may mahal. Ano yan? 24 ang unang babasahin. Sige, 24, 6 hanggang 10 at unang Samuel 26, 8 hanggang 12. Dito po tayo sa unang sulat ni Samuel, Kapitulo 24, talatang 6 hanggang 10. 6. At kaniyang sinabi sa kaniyang mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon, na pinahiran ng langis ng Panginoon, na aking iunat ang aking kamay laban sa kaniya, yamang siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. 7. Sa gayoy pinigilan ni David ang kaniyang mga tao ng mga salitang ito, at hindi niya sila binayaang bumangon laban kay Saul, at tumindig si Saul sa yungib at nagpatuloy sa kaniyang lakad. Sa 8. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib at hiniyawan si Saul na sinasabi, Panginoon ko na hari. At nang lumingon si Saul ay iniyukod ni David ang kaniyang muka sa lupa at nagbigay galang. At sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabi, narito, pinagsisikapan kang saktan ni David. Narito, nakita ngayon ng iyong mga mata kung paanong ibinigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay sa yungib. At sinabi sa akin ng iba na patayin kita. Ngunit hindi kita inano at aking sinabi, hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon sapagkat siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Dito po tayo sa unang Samuel, Kapitulo 26, talatang 8 hanggang 12. Sa 8, nang magkagay sinabi ni Abesai kay David, ibinigay ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong mga kamay sa araw na ito. Ngayon ngay isinasamo ko sa iyo, nabayaan mong tuhugin ko siya ng sibat sa lupa sa isang saksak at hindi ko pagmamakalawahin. At sinabi ni David kay Abesai, huwag mong patayin siya, sapagkat sinong mag-uunat ng kaniyang kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon at mawawala ng sala. At sinabi ni David, buhay ang Panginoon ay siyang sasakit sa kaniya, o darating ang kaniyang kaarawan upang mamatay, o siya'y lulusong sa pagbabaka at mamamatay. Huwag itulot ng Panginoon na aking iunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. Ngunit ngayoy iyong kunin, isinasamo ko sa iyo ang sibat na nasa kaniyang ulunan at ang banga ng tubig at tayo yumaon. Sa 12, sagay kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tubig sa ulunan ni Saul, at sila'y umalis at walang nakakita o nakaalaman o nagising man ang sinuman, sapagkat sila'y pawang natutulog, sapagkat isang mahimbing na pagkakatulog ang inihulog sa kanila ng Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord. Ngayon, dito po tayo mayamahal sa paggalang o pagrespeto sa nakakaedad sa espiritual. Kung maroon tayong kumalang sa ating mga, halimbawa, 3 kayo o 5, marunong kang kumalang sa iyong kuya o ate, kahit hindi mo gusto ang misang ginagawa, masigit po sa espiritual. Kaya nga, dito po, maunawa natin yung sinasabing paggalang, pagrespeto. Tiyo po, yung alalanin, si Saul ay naging hari. Iniunor ng pinakamamahal na ng Diyos, maging hari sa Israel. Siya lamang po natanggal sa paghari dahil sa pagsuway niya. At nagsimula po ang parang hindi magandang gagawin ni Saul nung purihin ng mga nagsapalasyo si David, na ang sabi, pinatay ni Saul ang libo-libo, pinatay ni David ang laksa-laksa. Sa salitang yun, nagsama ang loob ni Saul para hindi niya matanggap na mas parang malamang si David na
parang napapagpuri ng tao. Kaya inisip ni Saul, gawa ng masama si David. Magaling sumibat si Saul, kaya kaya niya patayin si David. Pero dahil nga ang mahal na Panginoon Diyos ay sumasa kay David na, hindi tamaan ng sibat. Dahil iniingatan na ng mahal na Diyos si David. Dahil siya ang ikalawang lalangisan maging hari sa Israel. Pero kung ating unawaan dito, sa ginawa ni Saul kay David, ano po ang ating makikita example at halimbawa? Kahit gagawa ng masama si David, at ibinigay na ng mahal na Panginoon si Saul, ibig sabihin, pwede niyang gawa ng masama o pwedeng patayin. Pero anong makikita natin? Hindi niya pinagbuhatan ng kamay o nagsalita ng masama. Ipinakita lamang niya na kung ikay gagawa ko ng masama at ikay ginagawa sa akin ng masama, ikaw, ipinigay na sa akin. Pero nung tawagin, ang linaw, ano yung makikita natin paggalang dito? Yumuko o tumungo. Tanda ng paggalang at pagrespeto sa naging hari sa Israel. Ano pa ang ating makikita sa binasa? Sabi nung tauhan ni David, pabayaan mo ng sibatin ko. Isang sibat ko yan, patayan. Hindi na makakadalawang sibat. Pero ano sabi ni David? Huwag mong pagbubuhatan ng kamay ang nilangisan ng Diyos. Dito, kung ating unawain, kahit tinanggal na at humiwala ang mga Panginoon, pero bilang naging nilangisan, nandun yung paggalang ni David. Malinaw po ba may amahan? Hindi niya ginawa ng masama. Sa totoo, ay talagang, sabi niya, binigay na sa iyo, patayin mo na. Pero hindi. Dahil ginamit ng mahal na Diyos si Saul nung hindi pa siya nagkakasala. Kaya nadun pa rin yung kanyang paggalang o pagrespeto dahil ginamit ng mahal na Panginoon Diyos. Di sa espiritual, dapat tayo marunong din. Dahil minsan, ay mas matanda ako diyan. Pwede maedad tayo o mas matanda tayo sa edad. Pero sa espiritual, sino po kaya ang mas una? Pero meron din tayo naman dapat gawin na kung halimbawa nga, bata tayo, pero mas maedad na sa edad, at pwede natin igalang, ay ating igalang. Dahil ito po ang paraan para mapakita natin yung paggalang o pagrespeto. Huwag natin po gagayahan yung iba. Dahil tayo po ay nasa tunay na bagawain. Kaya ipinabasa ko po ito para ating maunawaan yung tatawag na paggalang, pagrespeto sa mas nauna sa atin. Dahil ang linaw sa kasasayan ni Saul at ni David, nagagawa ng masama ni Saul si David, pero nung ibigay ng mahal na Diyos, hindi niya ginawa ng masama, ay hindi nga siya nagsalita ng masama. At ang sabi ni David, hindi tayo ang magbubuhat ng kamay para siya'y mamatay. Pwede gumawa ang mahal na Diyos sa isang pakipagbaka ni Saul, pwede siyang mamatay. Kaya dito, kung ating unawain, kailangan po natin i-apply ito sa ating buhay para tayo kalugdan ng mahal na Panginoon. Hindi yung parang, mas magaling ako doon. Ay pwede, mas magaling ka at may nagagawa ka kisa para sa Kanya na nagagawa niyang parang sabi, ay mas magaling ako dyan kisa dyan. Pero kung mas matanda sa espiritual, dapat po matutupan tayong gumalang. Dahil ang kalagayan po natin, iba't iba po ang ating talento, iba't iba ang ating magagawa. Malinaw po, tayo may kamay, may paa, may tahinga, may bibig. Iba't iba po ang ginagawa niyan. Ganon din po tayo. Maari, isa, dalawa, tatlo ang iyong talento. Maari yung isa, isa. Pero kung mas mature sa atin, matuto po tayo. Gumalang, magrespeto. Dahil dito tayo
gagamitin ng mahal na Diyos at dito tayo kalugdan at dito tayo lalo pagtitiwalaan ang pinakamamapanso ng mas maraming talento o mas maraming pagpapala. Dahil dito malulugod ang mahal na Panginoon. Kaya nga ito nung binabasa ko, dahil sabi ko nga nako, tama-tama aring bersikulo kung aring gagamitin ko sa isang pupuntahan ko. Dahil minsan yung iba'y wala ding galang, walang respeto, sabi ko nako, ay ito ang kailangan. Dahil kailangan po natin gawin ito. Dahil kung minsan tayo ay nadito, wala tayong galang, walang respeto, ay dapat matuto po tayo. Dahil nadon tayo sa pagsunod sa ating magulang. Kailangan natin ngayon gumalang at sumunod sa magulang natin sa Panginoon. Pero bilang tayo po ay iba't iba, ang taon at buwan na tayo naligtas, kailangan maroon din tayong gumalang o magrespeto sa nakakatanda sa atin. Para ano po, kalulugdan tayo ng mahal na Panginoon at pagpapalain tayo ng mahal na Diyos. Tayo po'y nasa huling panahon ito. Kaya nawa ang salita ng Diyos ating i-apply sa ating araw-araw pamumuhay. Tayo po'y tumayo at tayo awit ng isang awitin at ating purin ang mahal na Panginoon dahil tayo lahat po tinawag at pinili ng pinakamamahal na Panginoon. Walang itinangi ang mahal na Diyos, ang pinakamamahal na Panginoon. Anumang kalagayan natin, tayo tinawag, pinili. Pero nawa, sa huling panahon ito, pagsikapan din po natin lahat may mahal na tayo makasunod sa utos ng mahal na Panginoon para tayo pagpalain at magmamana ng buhay na walang hanggan. Tagalog po tayo may mahal ng why have you chosen me? Dahil tayo lahat po, minsan ang tanong, bakit nga ba tayo pinili? Tayo na may mahina, tayo lagi nagkakasala, pero alam ng mahal na Panginoon, tayo makakasunod at makakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon dahil isusuko natin ang ating buhay sa Kanya. Diyos, bakit Hallelujah. ay pinili mo bilang anak? Batiin mo Hallelujah. Salamat. Salamat aming pinakamamahal na Panginoon. Kami iyong pinilit hinirang. Hallelujah, hallelujah. Bakit pinatawad mo, nilinis, iniligtas sa krus sa lakoy? Hallelujah, Lord. Tayo po lahat ay umayos sa lahat na kaanong awitin. Hallelujah, glory. Araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking Hallelujah. Nawa may mahal tayong lahat. Sa bawat araw, tayong lahat ay makasunod sa utos ng pinakamamahal na Panginoon. buong buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit. Hallelujah, hallelujah. Puso ko ay sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Salamat. Aming pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah! Salamat aming Ama sa langit. Kami yung pinilit-hiniran, subalit kami yung akayin. Sa bawat araw kami makasunod nawa sa iyong kalooban. Hallelujah! 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 It is Jesus, Lord. Hallelujah! Salamat, mahal na Diyos. Nawa kami lahat akayin mo, makasunod sa iyong kalooban. Hallelujah! Utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko'y ay alay sa'yo. Hanggang sa langit dumating. Hallelujah! There is Jesus. Salamat. Tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko'y ay alay sa'yo. Hanggang sa langit dumating. Hanggang sa langit dumating. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya nawa, may mahal, hanggang sa langit tayo makarating. Kaya dito sa lupang ito, pagsikapan po ng bawat sa ating mas sunod po natin ang utos ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo tinawag, pinili para tayo pagpalain at magmanang buhay na walang hanggan. So, balik tayong lahat, kanya-kanya kaligtasan, ating ipagtrabaho, ang ating kaligtasan, may takot panginig. Kaya pagsikapan natin sa bawat araw, masunod natin ang ipinag-uutos ng mahal na Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin po sa umaga ito, sa lahat po ng ating pangailangan tayo lumapit sa pinakamamahal na Panginoon para tayo po
ay kanyang kawat kabagatunin ang ating panalangin sa Panginoon panalangin ating ginagalang mga ebanglista, Will Estrada Almeida. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa kayo po'y lumalapit sa mga ito sa tronong biyaya sa Panginoon panalangin ng aming pong ginagalang mga ebanglista, Will Estrada Almeida. Patawarin mo po kami lahat sa aming pagkulang, pag-asala, sa aming pagpapabaya na makasunod sa iyong kalooban at sa lahat po ng pangailangan, higpit daing at pagsumama mo at panalangin ng bawat isa. Ikaw ang nakakalam ng kanilang pangailangan, iyo pong ibigay, ipagkaloob sa himalang pamaraan. Iyo po, O Diyos, kaming akayit, dagdagan namin pag-ibig, paniwala, papata, kagalakan, ikay mapaglingkuran, alsumudin ang mga panghinapalapaypay, hadlang at balag sa paglingkod ng bawat isa sa lahat may karamdaman. Iyo pong pagalingin sila may problema, tasin mo po, ikaw ang magpala sa kanilang kabuhay, pagkataan, iyong dagdagan, walang hanap buhay, bigyan mo po, O Diyos, iyo pong patuloy kami gamitin instrumento sa kaligtasan pa ng aming pong mahal sa buhay, aming mga kababayan sa uling panahon ito, nawa sila'y makakilala at makalapit sa iyo. Kaya gamitin mo po kaming lahat maging buhay na patotoo para sila lahat ay makalapit at makapaglingkod sa iyo. Pagpalaan mo po lahat at panghawakan sa makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name. Hallelujah. May mahal, ating ilas po ang ating sarili, kaya ang ating kanakay po, ating pong kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman, at kung tayo naman po ay mayroong panghina, palupaypay, ang kaliwang kamay po ang nakataas. Kung tayo nakapagmura pa at may bisyo, ang kaliwang kamay po ay sa ating labit, ating pong sawayin sa pangalan ng mga Panginoon ang lahat ng udyok na masamang espiritu sa ating buhay. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Aming sasaway lahat ng di mo karamdaman, nagpapahirap ang di mo karamdaman, sakit sa puso, sakit sa baga, asma, rayuma, high blood, ulcer, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, pagka-stroke. Hallelujah! Lahat ng karamdaman, smoker, alcoholic, cast out. In Jesus' name, panghina, palapaypay, kahirapan, cast out. In Jesus' name. Hallelujah! In Jesus' name. Amen po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat pong nagising at makakatalon, tayo po ay tatalumiyamahal ng 3 beses. Shout, Hallelujah, praise the Lord, para lalo tayong takasan ng lahat ng ginagawa ng demonyo sa ating buhay. Jump! Hallelujah! 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 Praise the Lord.